Ito mga kababayan, wag na kayong mag-expect na si Sara hindi ma-impeach. Ngayon mga kababayan, ito, pangunahan ko na kayo. Magkaiba si Sara, si Ninoy, si Duterte at si Cory Aquino. Pero alam nyo kung bakit mangyari nito? Kapag na-impeach si Sara, wala na siyang power na tumakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno. Pero, kapag hindi ma-impeach si Sara, ito yung gamitin ni Sarang weapon, ang pagkakulong ng tatay niya. Tatakbo siyang presidente kasi hahanapin niya ang hustisya sa tatay niya at hindi para hustisya sa taong bayan. Yung pagkakulong ng tatay ni Sara na si Duterte Digong, hindi po ito hustisya para sa tao. Hustisya kaya siya kinulong dahil sa pinatay niyang libo-libo. Ngayon, kapag si Sara hindi mahuli ng ICC at hindi ma-impeach, ito yung gagawin niyang weapon para tumakbong presidente at gamitin niya ang kahinaan ng mga DDS at tumakbo, manalo kasi iboboto siya ng mga DDS umano. Ang tanong, hindi ba siya kasali sa hulihin ng ICC? Mangyayari ang katulad kay Cory Aquino at kay Ninoy noon. Si Cory nanghingi ng hustisya sa pagkamatay ni Ninoy. Si Sara, manghingi ng hustisya sa pagkakulong ni Digong. Ang tanong, ano bang kaibahan ni Cory at ni Sara? Si Sara, ang tatay niya kinulong kasi maraming pinatay. Si Cory, nang tumakbong presidente, humingi ng hustisya sa pinatay ang kanyang asawa na hindi alam kung sinong pumatay. Diba? Magkaiba man ang sitwasyon, pero pariho ang pandinig. Pariho ang tunog. Ang tanong, dalawa lang man pagpipilian ni Sara eh. Pag hindi siya na-impeach, huhulihin ng ICC. Hindi siya makatakbong presidente. Ngayon, pag na-impeach si Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo, huhulihin pa rin siya ng ICC. Dalawa lang ang pagpilian niya. Ma-impeach, makulong. Diba? Ganun lang. Si Ninoy po, komunista, di ba? Actually, sa pagkakaalam ko, si Ninoy ay hindi naman siya talaga. Si Ninoy Aquino ha, sa mga kakamping, huwag kayo magalit sa akin ha. Hindi po formal na inanunsyo ni Ninoy na kasali siya sa komunista. Magkaibigan sila ni Joma, pero hindi kasali ang pangalan niya sa Communist Party. Actually, nagkakaibigan. Parang si Trillanes. Si Trillanes may sariling grupo, pero kaibigan niya mga Liberal Party. Parang ganun. Hindi naman siya, hindi ko pinagtanggol si Ninoy, hindi ko sinisiraan si Ninoy ha. Mga kakamping, huwag kayo magalit sa akin. Gusto ko lang pong klaruhin, history ibalik natin. Si Ninoy ay walang formal na siya ay nag-anunsyong kasali sa komunista ni Juma. Ngunit magkaibigan sila. Parang si Duterte, leftist si Duterte, pero professor niya si Juma. Yun ang katotohanan. Pero DDS, bakit hindi kayo mag-iyakan? Kahit hindi mo na i-impeach si Sara, ma'am, walang saysay yung... Sabi nga ni BBM, wag natin pag-aksayahan ng panahon yung impeachment ni Sara. Dalawa lang naman pagpipilian niya. Kung hindi siya uuwi mula sa Hong Kong, uhulihin siya ng Interpol. Mas matindi pa sa impeach yung pagkahuli niya. Di ba? Kasi pag hinuli siya ng Interpol, lilitisin din yung impeachment niya ngayong Hunyo. So doble. Makulong siya, kung maabsuelto siya sa Interpol, sa ICC, may impeach naman siya sa Pilipinas. Ulitin ko, kapag ang isang public official na impeach, na hatulan at nakasuhan, na convict, maskin tanod, hindi na pwedeng sumabak o pumasok ang isang impeach official. Sinong maglilitis sa kanya? Mga senador. Yung mga senador, yun na maglilitis. Meron namang kinatawan si Sara dito. Iwan ko kung lalabas pa yan si Iwan ko kung lalabas pa si Panilo dyan, si Bilo dyan. May nagtanong, sabi ni Full Torque, bakit si Erap? Si Erap po kasi na-impeach. Na-impeach si Erap sa pamamagitan ng pagtanggal lang niya bilang president. Pero hindi po siya na-impeach na kinasuhan po. Kasi iba po ang kaso ni Erap noon. Ang kaso ni Erap doon patungkol sa waiting po yun. Na-impeach si Erap pero hindi siya convicted. Ngayon, nakasuhan siya ng plunder, nakulong siya, binigyan ng pardon. So, nung binigyan ng pardon,
Nag-resign kasi si Erap Ura-Urada. Yun. Actually, sa mga nagpapa-impeach po kay Erap, si Villar. Si Villar, sa mga hindi nakakaalam. Si Villar, yung asawa ni Cynthia. So ngayon, mga kababayan, hindi na natin balikan yung mga issue na yan. Tapos na yan. Dalawa lang pagpipilian ni Sara. Uuwi pa ba siya mula sa Hong Kong or magtago na siya sa China? Hindi na-convict si Erap. Kaya may karapatan si Erap tumakbo at binigyan si Erap ng pardon or clemency. Ang pardon at clemency, halos pareho lang yun ng function. Medyo mataas-taas lang yung pardon. Katulad kay Robin Padilla, binigyan ng pardon ni Digong, nakalaya siya, di ba? Tumakbong senador. So ngayon, mga kababayan, sa mga nagtanong, bakit si Erap na impeach nakatakbo pang mayor? Binigyan kasi ng pardon yon. Ngayon, kung merong kahilera, ang mga Duterte, halimbawa, ang presidente nila si Baste o si Pulong, nanalo. So pag nanalo yung anak ni Duterte na dalawa, pwede nilang bigyan ng pardon ang tatay at kapatid nila. Kung makulong si Sara. Ito na. Pa nilang iba, pero hindi pa nga nangyayari. Pero itong mga recent world events, makikita natin, mas inuna pala ng ICC ang mga investigation at pag-issue ng warrant of arrest laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sa mga talib. Sabi dito, alam mo ba, BBM lahat ang vlog mo. Ay, huwag ka mag-expect na purihin ko si Digong dito at pagdasalan ko. Pwede ka na mag-political science, sabi ni Full Torque. Hindi ko po pangarap at wala sa bokabularyo ko ang mag-political science. Bakit? Papasa ako. Mag-aral ako sa UP. Tapos ipakita ko sa mga magulang ko na pumasa ako, maging abogada ako, tatakbo akong mayor, tapos manalo ako, tatakbo ako vice president, tapos magnakaw ako ng 125 million in just 11 days. Tapos ibulsa ko yung aking confidential fund mula 2013 hanggang 2022. Di pareho lang kami ni Sara, wala kaming pinagkaiba. Hindi po ako tatakbo at hindi din po ako mag-aral ng pulsay. Di ba? Yun ang katotohanan. Hindi ko pwede na mag-aral ng pulsay. Bakit? Kay pag mag-aral ako pulsay, tapos pupunta ako ng UP, tapos hindi alam ng magulang ko na nag-aral ako sa UP, tapos nakita nila yung grado ko na pumasa ako. Oy, ala, walang mic. Tignan mo nga yung isang mic dyan, baka pinatay ni Marcos. Baka nandyan si Marcos, pinapatay yung mic. Hello? Gumagana ba yung mic? Tignan mo nga, baka si Marcos nandyan, pinatay. May inutusan ni Marcos patayin yung mic. Meron bang mic? Winterhan? Paki-check nga, baka inutusan ni Marcos. Nandyan si Marcos, inutusan niyang patayin yung mic. Isa sa rason yan, kaya ako nakakasuhan eh. Kaya nga isa sa rason yan eh. Ito naman, comment sila, meron po. Hindi nyo na-gets. Yan yung mga sinasabi ni Sara doon sa Hong Kong. Halata talaga hindi kayo nanonood. Ayaw nyo talaga kay Sara. Thank you so much. Kasi kung gusto nyo si Sara, pinapanood nyo yan eh. Merong mic po. May audio nga ako, alam Sara doon. Ay, nawala yung mic. Andyan ba yung mic? Paki-check nga, baka may inutusan si Marcos na pinapapatay ni Marcos. Kaya pala, di ba, naniwala naman ako. Yan kasi sinabi ni Sara doon sa rally nila sa Hong Kong. Ay, namatay yung mic. Paki-check nga yung isang mic, baka may inutusan si Marcos dyan, pinapapatay. Mamaya na yung tanong-tanong ninyo. Hindi ko sasagutin yan. Video, nasaan yung camera? Papasukin yung media, nasaan yung camera? Ayan. Hindi nyo na-gets agad daw. Kayo Kala nyo hindi ako marunong. Nanunood din ako kahit papano. Hindi ko na-gets. Ganyan kasi, ito kasi sabi ni Sara, Ito yung sabi niya. Gusto kong pakita sa inyo. Yung sinasabi ko ngayon, ito yung sinasabi niya. Sara, HK, rally, joke. Ito naloko na. Pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung aking... Ayan yan. Kayo, hindi nyo na-gets agad.
Oh. Sigawan ang tao. Oh. Ayan na. Yan. Ah. Dahil sa mga ganyan, nakakasuhan ako eh. Diba? Pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na ipapatay yung mic. Yan. Yan, dahil sa ganyan, nakakasuhan ako eh. Yeah. Malay natin, di ba? Oh, malay natin, di ba? Oh, Baka may okay na to. inutusan dyan. Oh, baka may inutusan dyan. Oh. Malay natin. Okay. Okay. Isa lang. Isa lang. Oh. Paulit-ulit yan. Diba? Pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung aking Yan akala nyo, hindi ko alam yan. Pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung aking mic. Yan. Dahil dyan, kaya nakakasuhan ako eh. Malay natin. Akala nyo nagbibiro ako na wala akong mic. Yeah, totoo yan mga kababayan. Naloko na.